Magandang araw mga ka-Grace Farming. Ayan po, meron po tayong pinutol na sanga ng puno ng malunggay kasi napakataas na ho, hindi na ho namin makuha para tumubo uli siya, magsanga-sanga uli ay yung mababa na. Kaya yung mga sanga na putol, itatanim ho namin uli yan para mas lalong dumami yung ating tanim na malunggay. Isa hong napaka-importante ho niyan sa pag-aalaga ng manok, ng baboy, ng kahit na anong inalagaan po namin. Yung source na protein, yung source na minerals na makukuha natin, no? Kaya magtanim po tayo ng malunggay dahil isa na po natin yan na main ingredients na sa pagkain ng ating mga alaga, yung malunggay. Pagka kumuha kayo, naputol yung sanga, pinutol nyo yung sanga, itusok nyo uli sa lupa. Tusok lang tayo ng tusok, So sa pag-aalaga po ng manok, kung gusto ho ninyo mag-umpisa ng pag-aalaga ng manok, umpisahan nyo na magtanim ng mga malunggay dahil isa po sa sekreto ng mga main ingredients na paggagawa ng feeds ay isa po itong malunggay, lalong-lalo na sa mga pampagatas, pampatibay ng kanilang mga eggshells. Yan po yung source na kailangan po natin para mag-itlog ang mating mga manok. Makikita naman po natin yung mga benefits sa Google lamang kung napakabisa na itong malunggay na to. Sa tao nga po, no? Pag sa tao ang ina na nagpapadede pagkain yung pinakain ng sabaw na may malunggay ay sigurado 1 to 2 hours effective na po itong malunggay na to. Kahit naman po sa baboy, iyan po yung ibinibigay natin. Kaya sabihin ko nga uli, ang main ingredients sa feeds po natin at kailangan ng ating mga alaga ng protina ay nangunguna dyan po ay ang malunggay. So sa proseso na ginagawa ko po sa aking sariling pamamaraan, ito po ay aking piniferment, para lalo pang magkaroon pa ng mga organismo, ma-ferment lahat ng mga kailangan, mga minerals, na mga protein na makukuha natin dyan. Kaya ayan, gumamit na po ako ng shredder machine dahil nga po pati po yung mga maliliit na tangkay isasama ko na rin po sa fermentation. At hindi lang naman po yung dahon ang mabisa, kaya isi-shred ko lang po yan. Napakadali pagka may ganito po kayong shredder machine, nabili ko lang din po sa Shopee. Napakadali kung meron kayo dito, mga lang po yan, para mga 3 o 4 na subuan lang doon, o pinasok 4 na na-shed niya na. Kaya napakaganda na merong ganito, po. So ayan, maganda na ho yung resulta, pati mga tangkay ay sasama natin sa gagawin natin fermentation. Sa pag-process po niyan, maglalagay lang po tayo ng pulot o molasses, para ho ito ay ma-ferment, paglagay natin po ng ating ng pulot at molasses o molasses,
Ayan, iano po natin, i-mix po natin yan. At at the same time, gagamit po tayo din ng imas, no? Parang kung kumbaga sa tao ay Yakult. Dito naman po sa hayop ay ang aking ginagamit ay imas, ano? Magkakaroon po ako ng video paano po ang paggawa nitong imas na yan. Kaya lactobacillus, mga probiotic para po maganda lalo ang ating fermentation. Ayan po yung imas na ihahalo ko po. No, konting-konti lang po yan. Kasi yung mga good bacteria na yan sa fermentation, kailangan po natin yan. At dyan po sila kumakalat at dumadami yung mga good bacteria na yan. Kasi may material na sila na makakain na, yun, which is yung malunggay. Ayan naman po yung sekreto patungkol dito po sa pag-ferment. May mga ilan po kasi na hindi nagpe-ferment na hindi na po nilalagyan ng imas or ng ganyan ng good bacteria. Ano po? So, naglagay lang din po ng konting tubig. Ipapantay ko lang po yung dami ng liquid doon sa dami ng ating malunggay. So, pagkatapos po niyan, i-peppermint po natin yan ng 7 days. Ano po? Within sa 7 days, maaamoy nyo na po yung maasim na manamis na amoy. Ano po? At kumbaga sa tao ay gumawa po tayo ng kimchi. Sa hayop naman po ay ganyan po yung fermentation na ginagawa po namin. Ano po? Kaya ayan, pinantay lang po namin, medyo diniin ko para mawala po yung oxygen sa ilalim. Dinidin po natin yan at tatakpan po natin yan at ilalagay po natin sa malamig, madilim na lugar. Ano po? Kailangan nyo pong takpan, ano po? Para naman po wala pong pumasok na ibang mga langaw. Pag pumasok po kasi yung langaw dyan at doon siya mangitlog, masisira po yung fermentation po natin. Ano po? An eternity later. Ayan, kaya yan po, after 7 days po, pwede na po natin ibigay po ito sa ating mga alaga. Makikita po natin na may mga puti-puti po yan, ano, yung may tawag na amag. Ayan po yung mga sa imas na galing na ating ferment, no, yung imas na good bacteria. Kaya ayan, tapos maasim-asim po yung amoy po niya na pag kayo po nagburo, ano, kahit na ano pong klaseng gulay din ay pwede nyo ni-ferment. Imimix lang po namin yan sa feeds. Sa ngayon pa wala po akong black soldier fly larvae. Nag-harvest pa lang po ako ng black soldier fly. Kaya ayan, no, meron na po tayong pwedeng dagdag na nutrisyon para doon sa ating mga manok. Kaya ayan, maraming salamat po. Subaybayan niyo po itong video po nito. Marami pa po tayo mga iba-iba pang mga inputs na pwede magkaroon po kayo ng idea para naman po at suportahan niyo po ako doon sa ating paggagawa po ng videos. At ayun po, maraming salamat po and God bless.